sa mga simbahan sa ay, wala. Ay, gano'n dyan. Ay, si Composition Owen. Magkatatas mo ka tayo. Tapos hanap ka ng komportable mo po. Ayun na si Mayor. Wala na ko yan. Kumito na kayo. Guys, kasalog na tayo guys. Sara, si Manuel at si Angeli, Pauline, at si Homer at si Bernadette. Pagkatapos ng kasalang ito, hinihiling ko na ituloy niyo ang bawat isa na mas maintim na pagmamahalan at paggalang. At kapag hinamon at tadhana ang inyong pagsasama, sana'y gamitin niyo ang okasyong ito, balik-balikan niyo ito at alalahanin niyo ang dahilan kung ano ang nagbunsod sa inyo para kayo ay pakasalan ng katabi nyo. Sa dami ng tao sa mundo, yung katabi nyo ang binigay sa inyo ng Panginoon at ng tadhana. Susunod, yun ang ginawa ko ni Komunisyon. Kaya, tatanungin ko na yung mga lalaki ha, yung nobyo lang ang sasagot. Naksan nyo ha, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib ang iyong nobya na iyong pakamamalin at paglilingkuran ng habang buhay? Kagaling ba'y alanganin mo? Ang pinangalan mo ba na siya lang ang iyong mamahalin, igagalang at itatangi, sukdulang talikuran na ibang bagay habang kayo ay nabubuhay? Nakalaan ka bang balikatin sa piling ng iyong nobya ang pananagutan ng buhay may asawa? Yan, narinig din ang mga nobya ha? O yung mga nobya. Buksan nyo. Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib ang iyong nobyo na iyong pakamamahalin at paglilikuran ng habang buhay? Nakalaan, ipinangangako mo ba na siya lamang ang iyong mamahalin, igagalang at itatami, sukdulan talikuran ng ibang bagay habang kayo ay nabubuhay? Nakalaan ba kayong balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Tahina na tahina. Sabay kayo ha. Nakahanda pa kayong gumanap sa inyong pananagutan sa Diyos at sa bayan? Nagpapadali kayo. Mami, amahan niyo. Nakahanda pa kayong gumanap
Salamat sa inyong pagnagunta sa Diyos at sa bayan na umaasa ng inyong aarugain ang inyong mga supling na ipagkakaloob sa inyo ng inyong pagmamahala upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayan na may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. Ganon, mga ikakasal, tumarap kayo sa isa't isa. At pagdaupin nyo ang inyong mga pala, kanan sa kanan, kaliwa sa kaliwa. Para sa mga na sabay. Sabi ng tatay at inay ko ng buhay pa, ang salamin daw, ang mata ng buhay, ang salamin, ang mata, ang salamin ng buhay. Kaya ako'y nakikiusap. O yung mga nobyo muna, kung pangalan na magiging kabiyak nyo at pagkatapos ay susunod kayo sa akin, pakibanggit. Sabay naman kayo. O, pakibanggit ulit na malakas ang magpangalan, buong pangalan. Tinitipan kita bilang kabiyak ng aking puso. Pakatandaan mo na lagi akong nasa iyong piling. Ako'y laging magtitiwala at susuporta sa lahat ng iyong mga naisip, sa lahat ng iyong mga pangarap. Ako'y sa iyo sa oras ng kasaganahan at kahirapan, sa oras ng saya at lungkot, sa oras ng pagkabigo at tagumpay. Pinapasok mo ang buhay may asawa, nakasama ka, may kalaman, na ang tunay na pagmamahala ay hindi ang pag-iwas sa mga pagbabago at pagsubok ng buhay. Ang tunay na pagmamahala ay ang ating pagtutulungan bilang mag-asawa na malampasan ang lahat ng hamon at tadhana. Sa araw na ito, sa harap ng ating pamilya, mga ninong at ninang, mga kaibigan at mga saksi, sinusumpa ko, mamahalin kita at pakailangan. O yun man mga nobya, ha? Bilang kabiyak ng aking puso, inialay ko sa iyo ang aking buong pagmamahal, pagtitiwala at respeto. Susuportahan kita sa lahat ng iyong mga nais gawin, sa lahat ng iyong pangarap. At palagi mong tatandaan na ako ay nasa iyong piling. Pinapasok ang buhay may asawa, nakasama ka, may kalaman na ang tunay na pagmamahala ay hindi ang pag-iwas sa mga pagbabago at pagsubok ng buhay. Ang tunay na pagmamahala ay ang ating pagtutulungan bilang mag-asawa na malampasan ang lahat ng hamon at tadhana. Sa araw na ito, sa harap ng ating pamilya, mga ninong at ninang, mga kaibigan at mga saksi, sinusumpa ko, mamahalin kita magpakailangan. Dadako naman tayo sa pagpapalitan ng sigulo. Babanggitin niyo kung pangalan na magiging kabiyak niyo, magiging kabiyak at susunod kayo sa akin. Pakibanggit. Tinitipan kita bilang aking may bahay.
ang singsing na ito at naway ang ating mga buhay ay maging isa. Binibigay ko sa iyo ang aming buong pagkatao, pag-ibig at katapatan. Mula sa araw na ito at magpakailan pa man, ako ay lalagi sa iyo. Pakisuot po ng singsing. Tatampo din naman ng babae, ng nobya, ang singsing para sa kanya maging o yun ang mga bilang ating kabiyak. Isuot mo ang singsing na ito at naway ang ating mga buhay ay maging isa. Binibigay ko sa iyo ang ating buong pagkatao, pag-ibig at katapatan. Mula sa araw na ito at magpakailan pa man, ako ay lalagi sa iyo. Pakisuot po ng singsing. Dadako naman tayo sa seremonya ng yan ay galing sa inyong pagtutulungan bilang mag-asawa at galing sa ating buong pamilya. Kaya yung mga nobyo, mabanggitin niyo ang buong pangalan ng magiging kabiyak niyo at kayo ay susunod sa akin. Pakibanggit. Kailanman ay hindi kita pababayaan. Ilalaga ko sa iyo ang aras na ito na siyang sumisimbolo ng aking pagsisikap na may taguyod ng ating magiging pamilya. Pakipiliyo. Ako ay ang dalawang kamay sa ilalim. O yung mga nobya, papagditin niyo ang buong pangalan ng magiging kabiyak niyo at pagkatapos ay susunod kayo sa akin. Pakibanggit. Tinatanggap ko ang aras na ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang sa pagtataguyod ng ating magiging pamilya, ng ating magiging anak. Okay, no? May mabahusun na rin magbigay sa akin. Yan po mga magulang, ay lalong magpatibay sa inyong pag-ibig at pagmamahal. At bilang tagapagpatunay ng inyong pag-iisang dibdib sa pamamagitan ng kapangyarihang itinawag sa akin ng batas bilang punong lungsod ng Tanawan, pinagtitibay ko ang inyong pagtataling puso na inyong pinagtipan. Kaya sa mga bagong kasal, marap kayo sa ating lipunan. Alam niyo, ang mag-aasawa, hindi natin alam kung anong buhay at may asawa na naghihintay sa atin. Kaya sila'y pamabaunan natin ng pabuenas. Kung ako ay papalakpak, pag sinabi ko sa akin, papalakpak ko, sabi ng bukunay na maupagod ko isa ko. Relax. Hindi mo umus ang randa. Kaya lalaksan mo natin ang palakpak yung pagduwag ng Malacanang niya para magising ng buenas ng mag-isa. Kaya mga kababayan, palakpakan po natin ang mga bagong kasal. Salamat ko, pero may kaunti yung problema. Ang malapot nyo hanggang makatila. Malacanang. Kaya uulitin natin mas malaki ang mga bagong kasal. Pero kasal ng halik ngayon ay illegal. Kaya ngayon masasaksiyan ng bayan ang kauna-una ang halik nyo na legal. Kaya, boss, ako ay halik nyo na lapitan. At pagkatapos ay bibilang ako ng 1 to 10. Huwag mo na kayo magbibitaw ng galit hanggat hindi pa sinasabi ng mayor at 10. Nauulawanin ko yun. Meron lang akong kaunti, pakiusap ang mayor.
Dito po sa kasalang ito, bawal ang halik mandanas. Sige, harap na kayo. Handa na ka pagpupunta. Okay. Nakita nyo na kung mamuhan nyo. Ready? You may now kiss your bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Sa tamis ng alikid, dinalaman ka 7, 8, 9, 10. Siya. Mari na magsiyo po ating mga inasal. Kaya naman, bigyan natin ang mensahe para sa ninong, sa ninang. Palatod muna, sasabihin niyo ang pangalan niyo, pagkatapos yung tagasaan kayo, at pagkatapos yung iiklian niyo ang bahay niyo. Mahaba ang akin. Ay, pag kayo mahaba ang salita, may mahaba lagi kayo kanila po rin. Kaya, pasuyo na kayo, ho? Kaya, sige po ninong. Magandang araw po, Mayor. Ako po si Alexander Castillo, taga Barangay Corpo. Ako po ay isa sa mga ninong po ng dalawang pinagsamang binti. Ang may papayo ko lang po sa aming inaanak na kasal na kung naman po ang inyong magiging problema, maliit pa nung malaki, pag-usapan nyo lang po ng maayos. At huwag po kayo mag-aaway sa harapan ng ating mga magulang. Yun lang po, maraming salamat. Salamat mahal. Sino ho muna kayo? Yung payo naman ako. Naway magmahalan tayo. Tapos kung magkaanak, parang hindi natin para someday, someday, maging maayos sa ating pamumuhay. Good luck. Best wishes. Congratulations. Salamat po, Ma'am Christina. Ang aking kong tiyo, kami may lahi ng Garcia. Talagay kay kamag-anak ko. Ay, napas ka ang ulo nung katabi. Good morning to everyone. Magandang umaga, Mayor. Ako po si Helen Garcia, taga-Sala. Ang inaanak ko ay si Myla at si Marvin. Ang dalangin ko sa inyo, more blessing, at ang payo sa inyo, lahat ng problema may solusyon. Basta kasama ang Diyos sa buhay natin. Salamat po, Helen. Talagang magaling. Sa ngayon, ako po ay ninang po ni Homer De Leon at ni Bernadette De Leon. Ako po ay si Leki Piamonte, taga Bagong Bayan po. At ako po ay hinihiling ko po dito po sa aking inaanak. Sana po naman ay sila ay magsama habang buhay at sila ay lalong-lalo na po na yung kanilang mga hahangarin sa buhay. Sana po ay matuloy ang kanilang pangarap at sila po ay magpapakarami. Salamat po. Ma'am Leti, yung ulit yung sinabi na walang galang, lagi ko sinasabi sa lumalapit dito sa akin na lalabas sa ospital yung mga anak. Ang hirap naman sa mga taga-tanawan. Ang gumagawa ng bata, hindi na kukonsulta sa mayor. At lalabas ko sa ospital, si Mayor Rohana. Ang payo naman hindi, gumawa ng gumawa. Kawawa, Mayor. Anyway, sino ba po ang ninang o ninong na gusto magsalita? Ako hindi ako yung aarangkanan din eh. Sino? Wala na ho. Ay, salamat po sa inyo. Ang aking payo naman sa mga ikakasal. Sana kayo rin makatulong sa inyo pagsasama. Huhugutin ko sa aking karanasan bilang may asawa sa halos 49 na taon na sa Disyembre. At ang muna ko sasabihin sa inyo, hindi ko mo kayo ay mag-asawa na ay magbawa ng bahala na kayo. Patuloy ang ligawan. Patuloy magde-date pa rin kayo paminsan-minsan. Hindi ko mo mag-asawa na kayo, pwede nang asuot na babae sa bahay ay mga
panty at bra na maluluwag na ang garte. Pagka bagong panty, ito para sa asawa niyo. Alam niyo, isang cabinet na yata ang panty at bra ng asawa ko. Kaya gusto ko yung palaging bago suot niya. Anyway, ang lalaki naman, hindi naman kung asawa niyo na yan, kaya harap din ang inyong t-shirt at saka kalsot hindi butas-butas. Yung pag hindi nag-garter partible laglagan jacket ng pusa. Pangalawa, tama sabi niyo nung kanina, ilalagay niyo sa pagitan, hindi ko alam kung ano relihiyon niyo, ilalagay niyo sa pagitan ng pagsasama niyo ng Panginoon. Sa aming karanasan mag-asawa, palagi kami nagdadasal. Tawa ng Diyos, halos lahat ang hinihiling namin sa Panginoon, nagigiyahan kami, binibigay sa amin. Sana, iyan tulad niyo kami kasi kami naglurosaryo gabi-gabi. At pag naglurosaryo kami pag-asawa ng aming mga anak, hindi namin dinadalangin palagi yung gusto lang namin. Ang unay nagpapasalamat kami sa buhay na dinaranas namin. Pagkatapos, sinasabi namin na kaibigan namin at dinadamay din namin ang aming mga kamag-anak, kaibigan at mga may sakit na kababayan. Sana lagi niyong isipin, hindi pwedeng para sa atin lahat. Kailangan mabuto tayo ng mga sakit sa kapwa. At alam niyo ang isang advantage na nagdadasal, hindi ka gumagawa ng isang desisyon na maraming masasagasahan. Ibang pamilya na huwag niyo po silang pakikialaman. Kahit minsan mali na ang desisyon nila, huwag niyo silang pakikialaman hanggat hindi sila nahingi ng payo sa inyo. Kasi tandaan niyo ito, kung gusto niyo lumayo sa inyo ang inyong anak, ilayo ng inyong manugang, pagka gusto niyo ilayo sa inyo ang inyong mga apo, makialam kayo sa buhay nila mag-asawa. Pag nagalit po kasi sa atin ang anak natin, there are 5 ways para patawarin tayo. Pero ang manugang mo hindi tayo pinili, pag yan ang nagalit, lalayo na sa inyo ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Naunawaan niyo daw yun. Salamat daw. Yun ay para sa mga bagong kasal. At sabi ko, huwag kayo magsusumbong sa magulang niyo. Kayong kakampihan niyan, siya tuloy na ang hiwalay niyo. Alam niyo kanino kayo magsusumbong? Sa biyanan niyo. Kung ang biyanan niyo ay mahal ang kanyang anak, papayuhan kayo ng ayos. Pero pag kumampi rin ang biyanan niyo, ay huwag na rin kayo magsusumbong sa biyanan. At ito ang aking sasabihin sa inyo. Tama yung sabi nila, kayong lulutas ng problema niyo. Mag-usap kayo. Alam niyo kami mag-asawa, pagka kami nagkakasama ng loob, nagpukulong kami sa banyo at kung kami nagtatas ng kaunti ng boses. Kami nagtataas. Anyway, huwag kayo mag-aaway sa harap ng mga anak ninyo. Hindi yun naman. Sikapin niyo, walang puwang sa buhay ng mag-asawa mapagmataas. Pag kayo mapagmataas, yung pride, pinairal niyo, mag-iwalay kayo. Ito yung tandaan niyo. Pag nag-iwalay kayo, ang pinakamasasakit at pinakakawaawa ay ang mga anak ninyo. Alam, nabigyan ng inspirasyon ang inyong kabiyang. Pag kayo'y naniwala sa kanya, magkakameron siya ng kumpiyansa sa sarili, matututo siya mangarap, magiging matagumpay siya sa buhay. E pagka hindi naniwala sa kanya, wala naman niniwala sa asawa niya. At kumare, tandaan niyo ito, sa harap ng mundo, kahit anong kasalanan ng asawa mo, walang pinakamagaling na asawa kundi ang asawa mo. Huwag niyong pupulaan ang asawa niyo sa iba. You are committing a terrible sin. Isang malaking kasalanan sa pamilya niyo pag pinulaan mo ang kabiyak mo. Palagi na yan ang magaling na tao kahit galit ka. Tapos, may isa pa akong payo sa inyo. Importante ito. Sa bawat 10 nag-iwalay na mag-asawa, maniwala kayo hindi. Ang 7 ang dahil na pag-iwalay, pera. Kaya kami mag-asawa, nung ikasal kami, nag-usap kami kung anong buhay na tatake namin. At magiging sagabat sa aming pagmamahalan, sa aming pagsasama, yung pera. Natuto kami mag-ipon. Kaya ito ang payo sa inyo ha. Ay, kita nyo naman ang mga lino. At tanggap nyo pa kayo
sikapin nyo na pagdating ng araw, pag may nagtanong sa inyo, sino ka dyan pare, asawa mo? Ay, pag ikaw, pinabayaan mo sarili, may sabi na asawa mo. Pero kung sinikap kung maging maingat, maayos na kabihis, hindi naman pinag-uusapan dito ang ganda. Beauty is in the eye of the beholder. Pero yung palagi kang maayos, palagi kang presentable, sasabihin, ay, sino ka kasama mo? Alin si Leon? May halika na. Ito ang kasama ko. Yan. Naman ito ako. Kaya sisikapin niyo palagi na maging maayos ang gaya. Tapos, sisikapin niyo na lahat ng tagumpay niyo, iaalay niyo sa kabiyak niyo at sa pamilya niyo. Kung hindi pa kayo uso, walang naniwala sa inyo, kundi ang babaeng katabi niyo ngayon. Magbubukas kayo na account sa pangalan ng Marty Alfonso at Christian Joy. At yung bank account na doon kayo mag-iipon. Alam niyo kung para saan ang iipunin niyo? Tandaan niyo ito, boss. Para sa pagtandaan niyo. Tandaan niyo ito. Kahit gano'ng kagaling yung palagay ng mga anak naman, kahit gano'n yung ipaganda ang bukas nila, pagdating ng araw, tandaan niyo ito, kayong dalawa lang magkasama sa pagtandaan niyo. At kung gusto niyo patuloy kayong igalang at mahalin ang manugang niyo, ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, wag kayong aasa sa inyong pagtanda sa kanila. Kailangan mag-ipo kayo. Tandaan niya, ang unahin yung pag-iipunan, ang pagtanda niyo dalawa. Kayo lang magkasama. Pagkatapos, kapag nag-iipon kayo para sa inyong sarili, sikapin niyo mapagtapos ng pag-aaral ng inyong mga anak. Hindi ko sinasabing magiging matagumpay ang mga anak niyo kung sila yung pag-aaral. Pero ang sasabihin ko sa inyo, mas marami ang pinto ng pagkakataon na nabubuksan sa nakapag-aaral kaysa hindi. Kaya kung meron kayo isang pangakuan, ang mga anak niyo hindi nakapili ng magulang, sikapin ninyo na mapagtapos sila ng pag-aaral. Giyahan niyo sila. Talagang ang mga bata, ito, tandaan niyo ito ha. Ngayon wala ito sasabihin. Hindi napapauso kayo sa anak, pero didisiplinahin niyo sila. Pero you should be comforted by that na maghihiganti kayo sa anak niyo. Inaabuso tayo. Alam niyo kung sino maghihiganti para sa atin? Yung ako natin, aabusuhin din nila yung magulang nila. Ganyan talaga yan. Pero hindi nakapili ang mga ako natin, mga anak ng magulang. So sikapin niyo ba pag-aaral sila ha? Sana mahilig kayo sa akin. Lahat ng anak ko, pinilit ko magtapos ng maluwas yan. Kaya, anyway, ang sunod kong payo sa inyo, magbubukas pa uli kayo bukas ng isa pang account na solo. Yun ay sa pangalan lang ng nobya nyo, ng ay kabiyak nyo. Bibigyan nyo ng sariling pera ang asawa niyong babae. Kahit magkano lang, bigyan nyo ng pera kanya. Yung siya lang ang magdidesisyon, buwan-buwan, baba. Ang naipon nyo 1,000, kung magkano kaya nyo ibigay sa kanya. Kasi yung iba, iniipon nyo para sa inyong dalawang pagtanda, para sa inyong anak. Pero bigyan nyo na sa pera para sa kanya. Dalawang dahilan noon. Ang una, hindi nyo mai-sparing ang babae. Maniwala na kayo sa akin. Ang mga babae, kahit walang pupunta, pag nakakita ng bagong kulay na lipstick, bibiling din. Pagka nakakita ng bagong damit, kahit walang pupunta, gusto mabili yun. Pag pinigilan niyo yan, wala siya sariling pera, hindi yan iimig. Pero malungkot siya. At ito ang sikreto ng masayang buhay may asawa. Happy wife, happy life. Kaya yan niyo siya may panggastos sa kanya sarili. Para magkameron din siyang personalidad na kanya. At pagkatapos may isa pa yung dahilan ba't nyo gagawin. Makikita nyo kung paano gumastos sa asawa niyong babae. Pag yung bulagsak sa pera, palagi nag-blow up sa kaibigan, hindi marunong magpahingi sa bagong utang, ay di natuto ang lalaki na maging mas responsable, magsusulit kayo para sa pamilya. Alam niyo ang sikreto, paano niyo malalaman kung kayo mayaman o hindi? Pag marunong kayo magpahingi sa bagong utang, nasagot iyo, ways behind your back, na sana ang namin ng buhay ay laging payawan sa inyong pangarap. So lahat ng babae na andito, best wishes, sana magkatutulad ang pangarap niyo. Sa lahat ng lalaking bagong kasal, good luck, congratulations. Sana maging matagumpay kayo sa buhay ng asawa.